Mga ka-express, muling ginulat ang mundo ng balita tungkol kay Kai Sotto. Etong comeback niya, hindi lang basta kwento dahil may possibility na makakabalik siya sa laro sa FIBA Asia Cup ngayong August. Isa itong malaking balita at mainit na pinag-uusapan sa social media. Kaya naman, usapang comeback, real ang comeback na ito. Paano nga ba nangyayari? At ano ang magiging epekto nito para sa Gilas Pilipinas at sa buong Asia basketball scene? Kung totoo ito mga ka-express, talagang nakakabilib. Si Kai Sotto, ang 7'3" na center na talaga namang minamahal ng buong Pilipinas, ay nagkaroon ng kanyang ACL injury early this year. At para sa mga hindi pa nakakaalam, ang ACL injury ay isang matinding pinsala sa tuhod na matagal magpapagaling. Kaya naman maraming tao ang nag-alala baka magtagal bago siya makabalik sa court. Pero sa loob lamang ng 8 buwan, may mga usap-usapan na posibleng maglaro si Kai sa FIBA Asia Cup. Isang super fast recovery kung ikukumpara sa iba pang mga athletes na dumaan sa ganitong injury. Ibig sabihin lang nun, malaki ang potensyal ng ating superstar na makabalik ng mas maaga kaysa inaasahan. Pero mga ka-express, meron pa ring mga tanong kung totoo nga ba ito. Hanggang ngayon, wala pa tayong official confirmation mula sa mga trusted sources ng Gilas. Kaya may konting duda sa mga detalye. Pero kung magkaroon, wow, magandang balita para sa Gilas Pilipinas ito. At hindi lang basta balita, kundi isang game changer. Lalo na at August pa lang ang target na makabalik si Kai. At kung mangyayari ito, malaki ang impact sa buong kampanya ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Isa itong mahalagang factor na hindi lang basta makakapagbigay ng boost kay Kai, kundi pati na rin sa buong team. Si Kai, pagpasok niya sa lineup ng Gilas, half of the battle is won. Imagine isang 7'3" player na may napakagandang skills, offensive at defensive weapon. Grabe ang epekto nito sa laro. Hindi lang ito basta height advantage. Si Kai ay hindi lang matangkad, kundi napaka-athletic niya para sa isang 7'3" player. Kaya niyang lumundag ng mataas at hindi matitinag sa ilalim ng basket. Kahit ang mga pinakamahusay na bigman sa Asia, pati na rin ang mga kalaban mula sa Oceania, ay hindi kayang ipagtanggol siya one-on-one sa post. Pagpasok pa lang ni Kai sa loob ng court, parang automatic intimidation na sa mga kalaban. Kung ikaw ay isang opposing player, hindi mo kayang makipag-agawan sa isang 7'3" player na may parehong athleticism at skill set. Hindi lang siya pwedeng basta-basta i-body up o i-push away. Si Kai sa taas ng kanyang katawan at bilis, hindi lang siya magiging dominant sa ilalim, kundi magiging nightmare sa lahat ng kalaban. Yung presence pa lang niya, yung aura ng pagiging isang giant, makes him a force to be reckoned with. At ngayon mga ka-express, kung ikaw ay isang coach ng kalabang team, syempre, takot na takot ka sa idea na may 7'3" player ang kalabang kupunan. Kung si Kai nga ang makakalaro sa FIBA Asia Cup, malaking advantage para sa Gilas Pilipinas. Kung tutuusin, ang Gilas ay may height advantage over most teams. At si Kai Sotto pa ang puso ng depensa at opensa. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng Gilas game plan sa mga international tournaments ay ang pagbibigay ng defensive presence. Si Kai sa kanyang timing sa shot blocks, magiging crucial sa pag-intimidate ng mga kalaban. Kung ang Gilas ay makakonvert ng mga stop, tapos si Kai pa ang pupunterya ng mga rebounds, magiging napakabigat para sa mga kalaban na mag-adjust sa Gilas. At pagdating naman sa offense, si Kai, isang player na kayang magbigay ng scoring sa post, mag-dunk at kaya rin mag-shot sa mid-range. At ito ay malaking tulong sa Gilas sa kanilang offensive sets.
Kung may malaking katawan at skill set na gaya ni Kai sa loob, mas madali pa rin para sa Gilas na ma-execute ang mga plays nila at makahanap ng mga open shots. Yung combination ng skill at height, hindi basta makokopya ng ibang team sa Asia. Kung makakalaban ng Gilas ang mga teams tulad ng China, Korea at Japan, mas magiging malupit ang laban na may Kai Sotto sa lineup. Kaya nga ang impact ni Kai ay hindi lang sa kanyang laro, kundi sa psychological aspect ng mga kalaban. Kasi kapag nandyan si Kai, nararamdaman nila na half of the battle is already over. Si Kai na ang mag-a-absorb ng pressure at magbibigay ng excitement at energy sa buong team. Mga ka-express, kung magbabalik si Kai, eto na siguro ang comeback of the year. Walang duda na super game changer ang magiging epekto ni Kai sa FIBA Asia Cup. Hindi lang para sa Gilas, kundi sa buong Asian basketball community. Gilas Pilipinas will have a legitimate chance of making a huge impact at pagsasabayan ang mga powerhouse teams sa tournament. Ito talaga ang original na Kai Sotto, ginulat ang mundo. Well, usap-usapan ngayon sa social media ang malaking possibility na magbabalik na si Kai in time sa FIBA Asia Cup sa August. Ika nga, comeback is real. Nakakabilib naman kung totoong sa FIBA Asia Cup ay magbabalik na si Kai. It just means na napakabilis ng kanyang recovery. That's only 8 months simula nung nakuha niya ang kanyang ACL injury. Although as of now, ay isa pa itong usap-usapan at wala pa tayong nakukuhang legit source kung talagang totoong makakalaro na si Kai sa August. And in the event na totoo ito, ay isa itong napakagandang balita para sa kampanya ng Gilas sa FIBA Asia Cup. At kung gaano man ito kagandang balita para sa Gilas, ay ganoon naman kabigat para sa mga kalaban. Kapag maglalaro si Kai, ay half of the battle for Gilas have won. Ganyan kalaki ng impact ni Kai para sa team na para bang nakuha ng Gilas ang panalo. With Kai Sotto, mapadali ang trabaho ng Gilas at ito ay malaking bangungot para sa mga kalaban. Pero hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin natin ang official confirmation ng team kung makakalaro nga ba si Kai. Pero sa bawat araw na lumilipas at lumalapit ang FIBA Asia Cup, yung pag-asa ng buong bansa ay dumadami. At ang excitement, huwag na nating pag-usapan, Gilas versus Asia, at si Kai Sotto ang magiging star ng show. Maraming salamat sa pagtutok dito sa Express Info at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dito lang kung saan bawat kwento ginulat ang mundo.